ganitong mindset ng mga DDS, no, supporters. Hindi sila tumitingin ng facts, ibig sabihin yung proof, patunay, dokumento. For example, si Sara Duterte, di ba, na-impeach yan. So, dinaan siya na sa due process, di ba, na-impeach siya sa House. So, may quadcom, di ba, may hearing, may dokumento, may video. So, katulad ng payatos. So, ibig sabihin, yun yung facts, proof, patunay. Pero yung mga DDS mindset, kaya tinatawag silang didilis kasi di ba didilis maliliit. Kaya yung utak ng mga DDS supporters ganun kaliit. No, sorry sa words. Pero kung isipin mo, hindi sila tumitingin ang nangyayari sa hearing, balita. Ang pinapakinggan nila, of course, yung mga DDS vlogger. Ano ba lumalabas sa mga bibig nila? Is yung about sa bangag. Hindi nila iniisip, hindi nila tinitingnan yung tama ba yung sinasabi, hindi sila nagre-research. Yung mga DDS, anyway, para sa hindi nakakaalam, supporters din po ako ng DDS before. Kaya lang umalis ako kasi sabi ko parang iba naman yung ugali. Ayoko sumama sa mga supporters ng mga DDS, ganyan yung mga utak. Pag sinabing bangag, sabihin ng poon, bangag, si PBBM, susunod. So, hindi sila nag-iisip. Alam mo kasi ganito mga DDS, si Tatay Digong nila mahal na mahal, nakaupo, kumakain ng may hirap na pagkain, natutulog sa kulambo, kamo. Hindi nyo ba alam, pag after na mapicturan, natutulog sa kulambo, lilipat yan sa aircon. Strategy yan ni Duterte, Diyos ko, parang hindi nyo nakilala. Eh syempre, kung kayo naman hindi talaga mahilig mag-research, ay nabudol kayo ni Duterte pagka ganun. Di ba malaki kita, kakala mo lang mahirap style si Duterte, kaya tinatawag yun na tatay. Minsan ang mga DDS kasi, parang sinauna, yung kung sino yung kunwari inaapi, hindi mo ba alam yung mga Duterte, yun yung nang aapi. Kunwari sila ngayon ang inaapi. Di ba? Pero hindi nyo tinitingnan yung mga ginagawa din ng mga anak. Di ba? Tulad ni Pulong, may 51 billion na blood control. Hindi nyo tinatanong. Hindi nyo naman sinasabi ni Sara Duterte, ay nyo sabihin na umatin sa mga hearing regarding sa impeachment, harapin. Hindi nyo sinasabi. Gusto na kayo, bangag. Wala na kayong sinasabing bangag. Ganun ang mindset ng mga supporters ng mga DDLs. Hindi sila tawag nila yung facts ba, yung dokumento. Wala. Ano lang sila, parang, at karamihan sa kanila, yung mga troll. Nakikita may mga profile, mga nakalock profile. So, ibig sabihin, mga troll din kayo. Di ba kasi ang mga DDS, meron po kasing troll army kung tinatawag. Sila yung bumabanat sa administration, pero kung tingnan mo yung profile, mga peke, mga fake account. So ganun din yung mga, sabi natin, legit supporters. Di parang troll na rin kayo. Puro mga profile, nakalak, di ba? So yun yung mga utak ng mga DDS talaga. No? So, hindi sila nagbe-base ng facts. Basta na lang makapagmura, makapagsabi ng bobo. Minsan hindi sila mahilig makipag-argue, hindi sila mahilig makipag-usap ng, alam mo yung debate. Hindi, sasabihin ka lang bobo ka, ganito ka, babantaan ka. Wala sila, puro ad hominem sila. Wala silang ganito kasi kaya nga didilis di ba? Yun yung masabi ko sa mga supporters. Dati din ako, siyempre unit team pa yun tapos nagiging ginawa ko ng vlog, mga DDA, suporta ako kay Sara. Kaso hindi na magandang ginagawa. Nung nalaban ko, sinerch ko, ano ba talaga nangyayari, ganito. Kaya umalis na ako. So mas sinusuportahan ko kasi PBBM. Kahit anong bato nyo kay PBBM, wala siyang ginawa kundi magtrabaho. Napapansin nyo ba? Pero yung mga Duterte, banat. Hindi naman nila nakikita yung mga poon nila, hindi naman nagtatrabaho. Puro biyahe dito, biyahe doon. Yan ba yung pagmamalaki nyo maging presidente, si Sara? Puro biyahe na lang ang abutin. Okay lang, katulad ni PBB, bumabiyahe pero nagdadala ng investor. Kumakausap ng mga world leader. Siya hindi. Naninira na administration, pupunta kung saan, nagsha-shopping. Yan ba yung gusto-gusto nyo maging presidente? Malabo na yan sa 2028. Ngayon pa lang, sigurado, baka nga next year, impeach na yun